Nako, Luistro, ipapatawag si Senator Rodante Marcoleta. Nako, talaga ba? No? Talaga ba, Pinky? Ayaw nyo talagang tumahimik? No? Talaga bang ayaw nyo tantanan si Senator Rodante Marcoleta? Yan ba talaga ang issue? Di ba? Hindi, eto ha. Hindi ako may sabi niyan. Si Pinky ang may sabi niya na eto palang issue na to na, di ba may nagkaroon ng issue sa, alam nyo, di ba? Alam yung interparliamentary courtesy, di ba? Alam naman natin hindi pwede ipatawag si Romualdez dahil niya dyan sa tradisyon. Ha? Hindi batas, hindi konstitusyon, kundi tradisyon. Ha? Na ayaw niyang ipatawag si Martin dahil sa parliamentary. Ngayon, eto pa lang si Jinky Luistro yan sa sa HOR, gustong ipatawag si Senator Marcoleta at ipanumbas na siya sabi na si Seto Marcoleta daw na para daw gusto manghingi ng parang parliamentary din. So, gustong palabasin ni Pinky na kung wag ipagbawal kay Martin ng parliamentary, bakit si Marcoleta gusto niya mag-parliamentary doon sa papatawag na ito ni Luistro? Hindi ako may sabi niyan. Si Pinky, eto, painggan nyo ha. Grabe ho mga kababayak, no? Ito yung mga pagkakataon na kung sa ha? Talagang gustong-gusto nilang gipitin si Senator Dante Marcoleta. Dahil hindi nila magipit nagipit nila sila yung mga vlogger na kinasuhan. Biruin mo, kinasuhan yung vlogger. Hindi mo nalaman kung fake news yung sinabi o hindi. Di ba? Dapat patunayan mong fake news yung sinabi. Di ba? Halimbawa, pag sinabi niya, may pilay ka, pag sinabi mo wala akong pilay, fake news ba yun? Ipakita mo medical record mo kung wala kang pilay. Di ba? Ganoon lang katumbas nun, di ba? Oh, tapos yung mga sila Miao Barsaga, si Libiste, biruin mo, pati lahat ng kumu-question sa kahit hindi questionin si BBM, ha? Questionin lang yung mga kaalyado ni BBM, galit sila, no? Isipin mo, nasan ka naman, ba't ka magagalit? Kahit questionin lang yung ano ba, hindi naman si BBM kino-question, no? Si Recto ang kino-question ni Libiste, pero galit ka? At yung pang-question, talagang, ano naman, makatwiran. Dahil gusto niya tanggalin yung 12% ba, taasan ng sahod, ayaw mo? Si Libiste, sabihin mo, loko-loko si Libiste, may diferensya na? Gano'n na pala diferensya sa inyo? Yung gustong makatulong sa bayan na patanggal yung bat sa kapatasang sahod? May diferensya na pala sa inyo yon? O kesa na manatili tayo sa mababang sahod at may bat, yun sa inyo walang diferensya. Tapos pag sinabi mataas ang bat, isisisi nyo sa nakaraang administrasyon. Sasabihin nila, yung bat na yan, sa nakaraang administrasyon pa yan eh. Ba't tayo tanggal kung nasa nakaraang administrasyon pala? Kung sa nakaraang administrasyon pala, mali yun dapat tanggalin nyo ngayon. Pinapatanggal yung mga taong gustong tanggal niya, ayaw nyo. Ito, pakinggan nyo mahaba na tayo, dito tayo bumoko sa flood control issue. Di umano, sinasabi nito ni Pinky, mag-iimbestiga na siya. At may mga reason siyang kakaiba. Pakinggan nyo ha. Ngayong adlaw, I will not be answering any Hindi, questions. bakit ba ito lagi sa akin nagpe-play? Kung anong sasabihin niya. Pero possible. Pero ganun pa rin, kasi lagi akong binabanatan na bakit hindi inimbita si dating Speaker Romualdez. Okay. Ililiwanagin ko ulit for the nth time. Dalawang beses namin siya imbitahan, pero hindi pwede sinasabi ni Senator Marcoleta na pilitin pa attendin. Kasi time-honored tradition, kaya nga ang tawag time-honored tradition. Tama, time-honored tradition. Hindi batas yan, tradisyon yan, pwede naman labagin yan. Siya lang nagpipilitan yan. Siya lang ang nagpipilitan yan. Ano ba, bakit nawawala naman? Marinig yung interparliamentary or interchamber courtesy. Halimbawang, kasi narinig ko ewan ko kung totoo ito, si Justice Committee Chair ng House na si Jinky Luistro, na gusto nila imbestigahan yung SOSE, yung usapin ng SOSE, at gusto nila ipatawag si Senator Marcoleta. Di ba sabi nila? Pero hindi pa sigurado kung totoo yun. Pero malamang totoo yun. Iba si Dilima nakarang gusto yata ang imbestigahan yung SOSE. Malamang gusto nila patawag si Jinky, yung Luistro. Sabi ni Pinky to gusto patawag si Marcoleta sa SOSE. Tayo talagang tantanan si Senator Marcoleta, no? Pwedeng itanong sa kanya, hindi ka ba mag-i-invoke pag ikaw pinatawag ng House? Hindi ka ba pupunta sa leadership ng Senado para i-invoke mo yung interparliamentary courtesy? Gustong palabasin ni Pinky dito, kung si Senator Rodante Marcoleta gusto labagin yung tradisyon na sinasabi niya na interparliamentary kaya hindi mapatawag si Martin,
Si Luistro kasi pinapatawag yata siya sa SOSE, tungkol sa SOSE iimbestigahan dyan sa HOR. Gusto nila ipatawag sa, papaupuin mo si Senator Dante Marcoleta doon. Paano daw gusto mag-imbok? Ikaw ba hindi ka mag-iimbok ng tungkol sa parliamentary courtesy mo? Huwag kang ipatawag dyan sa HOR. Di ba? Ito, imagine na. Una, bakit si Luistro nga, kung totoo man yan, bakit si Luistro magagawang ipatawag si Senator Marcoleta? Luistro yun ha, tapos sila doon papatawag niya. Bakit? Para mangibabaw yung katotohanan. Tanong, mag-iimbok ba si Senator? Kasi gusto niya palabas eh. Ikaw ba, hindi ka ba mag-iimbok? Senator Marcoleta? Ay, kung sabihin ko sa iyo, Pinky, hindi. Ha? Kung talaga, alam mo si Senator Marcoleta, sanay sa digmaan yan. Talaga, pag sinabi ni Luistro, pumunta ka, Senator Marcoleta rito, tanungin ka namin, pupunta talaga yan dyan. At pag pumunta yan dyan, para ka nagdala ng bawang sibuyas, gigisahin pala sila. Gigisahin sila sangkutsa ni Senator Dante Marcoleta dyan sa HOR. Yeah? Kaya iniisip ni Pinky na baka maghingi si Senator Marcoleta ng parliamentary courtesy dyan sa HOR na bagay na tinutulan ni Senator Marcoleta dyan kay Martin, hindi gagawin ni Senator Marcoleta yan o humihingi siya ng imbok. Tandaan mo yan, Pinky. Si Senator Marcoleta mandirigma. Hindi lang sa katotohanan, maski sa mga ganyang debate, kaya niyang harapin lahat yan. Di ba? Hindi yan katulad ng mentalidad mo, Pinky, na porket may interparliamentary courtesy, hindi na ipapatawag si Martin. Di ba? Yan, si Marcoleta, kaya niya labagin yan, kaya niya pumunta doon na walang interparliamentary, planetary, ano man yan. Hindi, nagets niyo ako mga kasama. Gusto na itong palabasin na si Senator Marcoleta ipapatawag ni Luistro. Gusto niyang kumbaga, ayaw mo ng interparliamentary, bakit mag-iimbok ka kay Luistro? Hindi pa nga nangyayari. Nagets niya sabi ko? Yung sabi ni Pinky. So, what's good for the goose is good for the gander. Ika nga, di ba? So, igalang natin yung tradisyon. Wag yung para na makabira ka, kung ano yung sinasabi mo na hindi mo naman nalalaman. Hindi nalalaman. Ayan na naman siya. Nagsasayta naman siya na hindi niya nalalaman din. Ano hindi nalalaman? Sinabi na nga ni Senator Marcoleta, tradisyon yan. Bago niya pa lang po sabihin tradisyon yan, sinabi ni Senator Marcoleta yan. Tradisyon yan, pwede yan labagin. Hindi yan konstitusyon at hindi yan batas dyan na para pairalin. Kaya pwede labagin yan. Lalo na kung pag-uusapan malaking flood control issue. Di ho ba? Bakit nagtatago ka dyan? Sabi ko nga sa inyo yan ba, ibig sabihin pwedeng maging depensa yan, pwedeng maging pananggayan? Halimbawa, gusto kong gumawa ng malaking krimen, ang dali lang pala, maging popular lang ako, tapos tumakbo akong congressman, at pag tumakbo akong congressman, untouchable na ako kasi may interparliamentary courtesy ako sa Senado. Untouchable na pala ako sa Senado. Bakit? Kahit ano palang kasalanang ginawa ko, hindi nyo kayo papapatawag dyan. Diba? May rights ako, may tradition kami. Ay, galing no? Ang galing. Yan, ginagawa yan noong paman, kasi noong paman, sobre abutan ng pera, mahalaki na ang bagay. Big deal na. Saka noong araw, yung mga kasalanang ginagawa ng tao, hindi naman ganun ka talagang malaki ang crime. Heinous crime, hindi naman talaga ganun katindi yung gawain na masama noong araw. Kaya na-invento yan. Pero ngayon, pasama yung ginagawa, maleta na yung hakot-hakutan, ibang usapan na yan. Kaya nga tradisyon lang, hindi ginawang batas yan Kasi anytime, pwede mong labagin yan. Hindi naman saitan labagin. Pwede mong i-bypass muna yan. Para lang doon umiral yung katotohanan. Di ba, kaya nga tayo nag-uusap dito para sa katotohanan? Tapos ipapairali mo, tradisyon? Kumbaga, kinain ng tradisyon yung katotohanan? Anong klase yan? Tapos sasabihin mo kay Senator Marcoleta, wala siyang nalalaman? Di ba? Anong klaseng kombinasyon yan? Pero in case magkaroon ng pagdinig uli ang Blue Ribbon, you will still invite former Speaker Romualdez? Yes, definitely. Pati yung mga ibang congressmen na dapat imbita. Ginagawa naman namin yun Opo. Kung choice naman nila yun, kasi dinadaan namin yung imbitasyon through the speaker. Tapos kung halimbawa mag-usap sila at ma-advise sila ng speaker, I don't think even the Speaker of the House can compel them to attend Ikaw ba naman, Pinky? Ikaw ba naman, hindi mo ba ipapatawag sa masinsinang patawag yan? Hindi mo naman naharasin Oy, Martin, pumunta ka dito. Susumpi na kita. Hindi. Kakausapin mo for the bayan. Hindi ba pwedeng ganunin yan? Bakit parang lumalabas sa speaker ng bahala dyan, ganun-ganun? Bakit parang nasusunod kayo? Di ba?
Iko-convince lang sila, ipe-persuade lang sila, mag-appear kayo para maipaliwanag yung inyong panig. Pero hindi rin sila pwede, I don't think, makukumpel sila na, umatin kayo doon. Ikaw ba naman, nagkanakawan na sa kapitbahay mo? Grabe ninakawan. Alam ba, 5 kapitbahay mo nakawan ng 100 alahas, no? Dami na nakaw. Nagkakagulo na doon sa baryo nyo kasi yung 10 bahay, nilimas yung buong alahas. Ang dami nun. Grabe nakawan nyo. Katumbas to, para malay-malita na rin. Talagang nagkakagulo, pati yung basa, ginto-ginto, ninakaw na. No? Ikaw ba naman, nakalagay doon sa gate, no trespassing. No trespassing, ha? Gawa-gawa na naman nila yun. Traditional naman nila doon sa lugar na compound nila, to trespassing. Pansamantala, papapasukin mo muna yung pulis. Sir, papasukin mo muna yung pulis para maimbestigahan yun. Ay, hindi! No trespassing niya eh! No trespassing niya eh! Huwag pumasok! Huwag pumasok! No trespassing niya eh! Ikaw ba naman yung papapasukin yung mga investigador? Kasi sabi mo, no trespassing? Di ba pwede labagin mo muna yan? Di ba? Ganun yun eh. Ganun katumbas doon sinasabi niya, interparliamentary courtesy. Mga kaibigan. Kaya, kahit sino dito makapanood na tungkol sa mga pingtawa, pati mga loyalista, wala silang matututol sa sinasabi natin eh. Wala silang tututol eh. Tanong ko lang sa kanila eh, bakit hindi pwedeng ipatawag ni Lacson si Martin? Huwag mo sabihin interparliamentary. Tradisyon yan. Bakit ikaw ba si Pinky? Para sabihin din yan? Hindi naman po maging kawalan din. Paing natin. Aabutin daw ng dekada bago makalimutan ng publiko ang flood control scandal. Ayon yan kay Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson. Anya, hindi raw katawa-tawa ang mas malala pa sa kaso ng itinuring na si Pork Barrel Queen Janet Lim Napoles. At galit daw ang taong bayan ngayon sa flood control scandal. Ngayon mo lang sinasabi yan? Matagal na sinasabi ni Senator Marcoleta yan, December pa lang. Galit na taong bayan. Tapos sinasabi mo ngayon sa amin yan? Parang pa-victim ka eh. Obligasyon daw ni Lacson na magbigay ng update sa publiko matapos ang nasa 7 pagdinig ng kanyang komite hinggil sa issue. Isa sa mga dahilan ay ang pagkalat daw ng false narratives para pagtakpan umano ang iilan habang tatargetin naman ang iba. Bago pa ito, kinwestiyon na ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang draft partial committee report na pinangunahan ni Lacson dahil kailangan pa raw ng deliberasyon sa nilalaman nito. Nasa draft report ang mga nirerekomendang pakasuhan ng Blue Ribbon at sa ngayon, hindi pa nito nakakalap. Pumalag na si Cayetano sa kanya. Pumalag na yung mentor niya. Mentor ni Cayetano yan eh. Pinalagan na siya ng mentor niya. May mentor sa kanya. Totoo lang. Si Cayetano, marespetong tao yan, lalo sa mga datihan na senador. Pero nakikita niya, hindi na tama nangyayari. Di ba? Kaya, nagsasalita na rin siya, di ba? Ang siyam na pirma ng mga senador para ma-sponsor sa plenaryo. Dahil dyan, may privilege speech ulit si Lacson sa susunod na linggo, kaugnay ng progress report ng kanyang komite kaugnay sa flood control probe. Posibleng laman nito ang mga dokumento at ebidensyang hindi pa natatalakay sa committee hearings. Maaari ring ibahagi ni Lacson ang nilalaman ng speech sa Department of Justice at Office of the... Ngayon ka lang magpi-privilege speech? Nakatakda ka pa? Na 1 linggo pa? Grabe delay Diba? Nagsabi ka pa, nag-announce ka lang para magsabi ka lang ng 1 linggo ka mag-i-speech. Una, ang tagal ng pagkaka-speech mo, ngayon mo lang sinasabi mo pa ngayon sa amin. Tapos, pangalawa, ngayon ka lang mag-i-speech. Sa tagal-tagal na sa flood control issue na yan. Bakit? Para hindi mapansin ng taong bayan na puro ang pinatotoo ng pansin na lang, hindi yung problema ng bansa, kundi yung impeachment. Para masabi naman, ito naman, pagbigyan natin tong flood control. Gano'n nakikita namin eh. Di ba? Ombudsman para sa case build-up. Eto, mga tayo, kaya masarap dito pag nagko-komentary tayo dito eh. Pasensya na kayo, ako mas madalas yung magsalita. Hindi ako madaldal. Ipinapaunawa ko sa inyo yung value ng content itong balitang ito. Hindi kasi ako yung nanonood lang. Yung pinababayaan ko lang mag-play tapos nakagaya lang yung mukha ko. Wala kayo natututunan kundi yung balita lang. Hindi ba? Hindi kayo namumulat sa katotohanan, mga kaibigan. Kumbaga, may tagapagpaliwanag, 'di ba? Kaya nga kahit sa Biblia may sinusugong propeta May sinusugo silang mga apostol Bakit? Kasi kahit yung Biblia nakasulat na, babasahin mo, hindi mo maintindihan 'yan kung walang propetang o sugo na messenger na makapag tutok na sa'yo niyan. Ganyan sa Biblia Nakalagay kasi sa Roma
sa Roma, paano sila magkakaunawa paano sila magsisipag-aral kung di sila sinugo? Ibig sabihin, ikaw, ha? Paano ka makapagtuturo? Di ka naman teacher. Pwede makapagturo teacher? Pwede, kung sa ibang bagay, diyan ka lang sa kalsada, pero sa school, hindi ka naman teacher, magtuturo ka? Paano ka makapagtuturo kung di ka teacher? Paano ka makakapagpayo ng health kung di ka naman doktor? Paano ka makakapagturo ng batas kung di ka naman lawyer? Paano ka mangangaral ng Biblia kung hindi ka naman sugat messenger? Ha? Oh, paano ka, di ba, nagets niyo siya sabi ko, mga kababayan? Sundan din daw ito ng mga susunod na Blue Ribbon Committee Kaya hearing. dito, tinuturo ko sa inyo, paano nyo malalaman to kung pakikinggan nyo lang yung balita? Di ba? Di, pasensya na kaya, ako gusto ko ipaliwanag tong balita na to. Binibigyan kayo ng masustansya, edukasyon, mga makabuluhan talakayan. Hindi yung mga ibang nanonood dyan na nakaganon lang yung mukha, nanonood, konti reaction. Hindi ganon. Wala ka matututunan. Ako, sinusulit ko kayo. Di ba? May malasakit ako sa inyo. Di ba? Gusto ko mabulat kayo sa katotohanan na hindi pinapakita ng mga ng pamahalaan. Yung sikreto ng buhay dito sa politiko. Kasi tayo lahat involved dito kasi taxpayer tayo. Kailangan may makapagpaliwanag nito. Kahit man lang ako. Kahit konti man lang nalalaman ko, ipaliwanag ko sa inyo, mga kababayan. Kung saan iimbitahan si dating House Speaker Martin Romualdez. Pwede ring ipatawag si dating Ilocos Sur Governor Chavit Tingnan Singson. mo, pwede daw ipatawag si Chavit. Bakit? Nakaraan, itong pinatawag mo yan, nahuli yung affidavit niya, sabihin mo, hindi nakagawa ng affidavit, magpapasa na nga. Paano in-schedule niya doon sa araw na kung saan malapit ng ma-deadline? Di ba? Tapos papatawag mo ulit, ano yan? Di ba? Nauna nang nagpahayag ng interes maging resource person, pero wala pa sa ngayon ang draft affidavit nito. Posibleng may lumitaw ding 6 na umano'y dating marino na naglantad ng umano'y limpak-limpak na cash deliveries. Bakit 6 lang lalantad? Bakit 18? 18. Bakit pinili lang? Di ba? Ang mga politiko, asahan daw ang pagbabalik ng Blue Ribbon Panel bago ang adjournment ng Senado sa Hunyo. Sa gitna ng pagtalakay dito, tiniyak ni Lacson na hindi may iwan ang iba pang issue sa Senado gaya ng impeachment trial ni VP Sara. Para sa si Ito pa, talaga nanawagan na. Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na palawakin pa ang investigasyon sa flood control projects. Yan, pinalaga na siya. Ginagalang ni Cayetano yan si Lacson, pero pinalaga na siya. Saad niya may pagkakataon ng Senado na resolbahin ang issue kaya hindi dapat umasa lamang sa partial report ng Senate Blue Ribbon. Ayan ang sinasabi ko sa iyo. Nagsalita na. Yung partial report na yan, bakit di, sabi ko nga sa iyo paulit-ulit tayo 10 magnanakaw nakita mo. Tapos sa partial report, 5 lang yung magnanakaw. Ikaw, nakikinig ka, payag ka. Payag kang pirmahan mo yun. 10 yung kilala mong magnanakaw Tapos 5 lang yung nasa partial. Papayag ka? May something, di ba? Committee upang makita ang buong katotohanan. May ilang senador na hindi pa sumasang-ayon sa ilang bahagi ng ulat kaya patuloy pa itong pinag-aaralan. Para kay Cayetano, normal lamang ang ganitong hindi pagkakasundo dahil bahagi ito ng masusing pagbusisi ng mga senador. Hindi. Lahat naman nagkakasundo dyan Isa lang hindi nagkakasundo dyan si Pinky. At yung iba sumusunod na lang kay Pinky, mga Pinklawan. Kasi yung Pinklawan, makikinabang sila Di ba? Ayaw nilang batikusin si Marcos ngayon tungkol dyan sa flood control issue kasi nga, yung mga marami-rami ng mga loyalista, sabi ko sa inyo, di ba? Million votes din yung mga yan. Kung may 5 million to 6 million, meron din yung mga yan. Yan ang gustong kunin ng mga Pinklawan na boto. Kasi pag inaway nila pag sila si Marcos ang inimbestigahan nila, o hindi si Marcos, pag inimbestigahan ng mga Pinklawan ng flood control, magagalit sa kanila mga loyalista. Bakit mo anya iniimbestigahan? Bisa mo iniimbestigahan yung flood control pero gagalit sila. O sabihin nyo, fake news yan. Nangyayari yan. Nangyayari ngayon yan, mga kababayan. Nangyayari po yan. Na yung mga tao nag-iimbestiga sa flood control, hindi naman tinuturo si Junior Si Senator Marcoleta, tinuro niya ba si Junior? Hindi naman Gusto niya imbestigahan kasi gusto niya makinig doon sa panawagan, mahiya naman kayo. Kung talagang si Junior ay nagpasimula ng imbestigasyong ito nakatuklas, pabayaan niyo si Senator Marcoleta na maging katulong ng Pangulo. Ba't nagagalit kayo? Hindi naman tinuturo ni Senator Marcoleta si Pangulo.
Bakit? Ba't kayo nagagalit? Anong meron? Magalit kayo sa mga rektang tinuturo ang Pangulo, ang gaya na kay Chavit. Sa Pangulo yan nag-ano dyan. Ayun, magalit kayo doon kasi walang ebidensya naman siya. Magkaiba naman ang gusto ni Senator Marcoleta sa gusto nila eh. Ang gusto nila, sisihin si Pangulo agad. Tama? Pero ang gusto ni Senator Marcoleta, mag-imbestiga muna bago natin tukuyin yung mastermind. Ayaw nga ni Pinky. Yun ang pinagkaiba nila ngayon. Ba't kayo agad kay Senator Marcoleta? Bakit? Napaghahalataan kayo ha? Baka alam nyo na, baka yung mga pinklawan, alam nyo naman talaga kung sino mastermind. At talagang alam nila kung sino. Ayaw nila kasi mawawalan sila ng boto. Ng senador na hindi pa tapos ang investigasyon at inaasahang mas marami pang testimonya, ebidensya at mga isyung mabubuksan sa mga susunod na pagdinig. Iginiit ni Cayetano na ang issue sa flood control ay hindi isolated case, kundi bahagi ng mas malalim at sistematikong problema ng korupsyon. Sinagot naman ni Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Ping Lacson ang pahayag ni Cayetano. Ayon kay Lacson, hindi dapat maliitin ang partial report Nako, nagkasagutan na. dahil bahagi ito ng proseso para maipresenta sa plenaryo ang mga natuklasan. Hindi sir. Bahagi yung partial report, pero papapirmay mo sila. Paano kung wala ka na matuklasan? Yan na lang. At yung iba may natuklasan. Hindi ba itindi yung sabihin mo, ay wala na, napirmahan na yung partial report eh. Hindi mo ba naisip yun? Ikaw lang ba ang investigador dyan? Ano sila Senator Marcoleta? Bahagi ng Blue Ribbon yan. Sila Amy Marcos, sila Cayetano. So, ibig sabihin sa'yo lang gusto mo. Di ba, mga kababayan? Ganyan ang logic dun eh. Pag pinirmahan nila Marcoleta yan, yung partial report na yan, at wala ka na natuklasan, Pinky, yan na lang yun, tapos na. Hindi na pwede magsasabihin ni Senator Marcoleta, Pinky, pwede bang may natuklasan kasi akong investigasyon ngayon bago eh. Ito may bago akong umuusbong na mastermind. Ano sasabihin sa kanya ni Pinky? Wala na. Partial report, nakapirma ka na eh. Wala na. Huli na yan. Wala ka na, pumirma ka na eh. Hindi na sasabihin yan. Kaya nakakatakot pumirma. Tama? Di ho ba? Para kang pinalaya sa lupain mo na pumirma ka. Wala na, pumirma ka eh. Huwag ka nang babalik, pumirma ka na eh. Wala na, nagkapirmahan na eh. Tapos na usapan eh. Parang ganun. Daan na rin daw ito para maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon. Dagdag pa niya ang pag-usad ng ulat ay hindi nangangahulugang tapos na ang usapin at maaari pa raw itong pagdebatehan, amyendahan at linawin sa plenaryo. Iginagalang naman ni Senator Lacson ang mga kasamahan sa komite na may ibang pananaw kaugnay ng issue. Sinabi rin ni Lacson na ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa SONA na mahiya naman kayo ang nagsilbing inspirasyon upang ipagtuloy ang investigasyon. Tama ka dyan. Sige, nagkakaisa tayo dyan. Na sinabi na mahiya naman kayo, inspirasyon yun eh. Logic yun eh. Di ba sabi ko nga sa inyo, walang pinagkaiba doon sa magulang na umuwi sa bahay na ang ligpitin hindi pa nililigpit ng anak. Siya sabi ng magulang, anak, mahiya naman kayo sa akin. Di ba yung anak kumikilos? Di ba ganyan ginawa nyo? Ginawa ni Senator Marcoleta? Kung ganun pala mahiya naman kayo, labagin mo yung parliamentary courtesy. Pangulo pala eh. Di ba? Ibig sabihin, ninirespeto mo na inspire ka. Kung talagang na-inspire ka, na sinasabi mo na inspire ka kay Pangulo Marcos na sasabi, mahiya naman kayo. Lalabagin mo yung tradisyon, hindi naman batas yun. Kasi na-inspire ka eh. Maliban nila sinasabi mo na inspire ka, pero hindi mo nilalabag yung tradisyon na sinasabi mo na interparliamentary courtesy, ay kaplastikan yung sinasabi mo na inspire ka kay Pangulo. Hindi ka na-inspire sa Pangulo. Hindi. Ang totoo na-inspire sa Pangulo, hahamakin lahat. Makuha mo lang, sabi niya ng magjowa eh. Hahamakin mo lahat at tawirin ang bundok, talanguin ang sisisiri ng kadagat-karagatan. Makuha mo lang ang iyong iniibig. Di ba? Na-inspire ka eh. Yun ang totoo na-inspire. Di ba mga kababayan? Ito, may papakita ko sa inyo. Yan ang sinasabi natin mga kamunti na magsuri kayo, hindi yung kung ano yung sinasabi ng vlogger, yun na yun. Di ba? May mga, alam mo kasi mga vlogger na yan, isa lang gusto nila. Ito, tignan mo ha. Siya may sabi nito. Ayan. Baka makalimutan ko baka sabihin nyo kasi fake news yan. Paano siya sabi mo? Kasi ang dami siya sabi fake news daw tayo Ito, hindi naman to fake news. Lahat tayo dito nagsasabi tayo ng katotohanan. Lahat dito tayo binibigyan natin ito ng kahulugan na mga komentary
Hindi mapipigilan ang investigasyon ng flood control dahil hindi nakakalimot ang publiko. Wow! Bakit? May mga tao bang pumipigil nito? Parang pabiktim pa siya, parang lumalabas siya. May mga natuklasan siya na pumipigil nito eh. Oh, alam mo, pinaka naratibo nila kung sino pumipigil sa flood control. Alam mo siya sabi ng mga vlogger kung sino. Pumipigil sa flood control, ayaw matuklasan. Alam mo bakit? Pinipigilan niya ni Marcoleta. Parang takot kasi si Marcoleta matuklasan na si Duterte ang mastermind ng flood control. Todoings, todoings, todoings! Year 2025, ang kurakot mastermind daw ay si Duterte. Paano nangyari yon? Ang budget, bumirma, si Junior ng 2024 for the 2025 budget. Paano nangyari yon? Sa tingin mo, yung sinasabi ni Junior, mahiya naman kayo, 'di ba? Sa sinasabi niya sa mga nanonood 'yon. Kung talagang si Junior, sinabi niya, mahiya naman kayo, sa mga Duterte pala 'yon. Sana sinabi na nila. Si Anticlear pa ba? Pag Duterte talaga, makisigasig 'yan eh. O, 'di ba? Kaya nga hindi masabi ni Anticlear yung diretso eh. 'Di ba? 'Di ba? O, sabihin niyo si Senator Marcoleta kasi bakit? Si Senator Marcoleta kasi ayaw pumirma ng partial report. Pinipigilan niya yung investigation sa flood control. Di ba? Wow! Si Senator Marcoleta pa. Lahat ng media, lalo sa Net25, nandun si Senator Marcoleta. Binabakbakan ng flood control issue. Tapos siya pa ang pumipigil. Nakikiusap nga siya kay tanggalin ng parliamentary courtesy. Oh? Tanong mo at sa sarili mo, Pinky, sino kaya pumipigil? Sino yung ayaw magpatawag ng kay Martin? Si Senator Marcoleta ba? Kasi dito sa post niya may pinariringgan siya eh. Hindi mapipigilan ang investigasyon ng flood control dahil hindi kinakakalimot ang publiko. This is because many are not updated and especially because they are false narratives being spread that we are covering up to some person and targeting others, and other compelling reason is the partial committee report content have been overtaken by events. Biruin mo, may mga some person daw na gustong pagtakpan to at nagpapakalat para mapagtakpan lang to. Nakakatawa, no? Nakakatawa mga kasama, no? Hindi yan totoo lang, Sino tina-target na nito? Si sabihin, ano pa ba, mga DDS? Yan ang narrative nila, DDS na naman target nila dyan. Gusto na nga ng ikaw sa tingin nyo, ito prangkahan. Di ba, itong investigasyon na to, laban kay Junior. Totoo naman kasi administrasyon niya to Ba si Martin, hindi niya ba sakop yan? Si Saldi, hindi niya ba bata yan? Sabihin niyo, bata ni Sara yan si Saldi. Anong klaseng yan? Pananaw yan. Yeah? Sa tingin mo, hindi ba mga DDS natutuwa sa nangyayari ngayon? Tapos sila pa ang gagawa ng paraan para limutin ang flood control issue? Come on! Di ba? Sila pa ba ang gagawa? Inop nyo yung comment inop nyo, tingnan mo. Kung talagang totoo ka at na-inspire ka, ba't mo inop yung comment? Inop niya yung comment Ayan, naka-off. Bakit wala? Kasi, kaya naka-off ang comment, isa lang ibig sabihin nito. Hindi dahil ayaw mo mabasa yung mga komento. No? Ayaw mo na may magkomento dyan, mabasa ng iba. At magkaroon ng pananaw na iba. Ano ba, pag ako, naka-open yung comment, magko-comment ako Sasabihin ko sa kanya bakit? Sino ba pumipigil niyan? Sino ba may ayaw ng interparliamentary courtesy? Ayaw niya mabasa ng iba yon. Kasi siya pupuntahan nun Di ba? Kaya naka-off yung comment. Ganyan po yan pag nag-off yung comment. Kaya pa may nakita kayo opisyal ng gobyerno, biruin mo opisyal ka ng gobyerno, naka-off yung comment. Sipin mo, binabayaran ka ng taong bayan para magkomento sa'yo, para ikaw natural yung i-criticize mo yung tao, tapos naka-off yung comment. Paano mo pinipigilan magsalita yung tao Ikaw lang may karapatan. Di ba? Ayaw mo mabigyan ng kahulugan yung mga sinasabi mo. Ayaw mo bigyan ng komento yung sinasabi mo. Tama mali, mga kaibigan. Tama ba? Tama mali. Di ba? Public servant ka, lalo senador ka ng Pilipinas, tapos naka-off comment mo. Di ba? Alin pa. Public deserve facts, not false narratives. Sino ba may false narratives? Sino ba may false narratives? Yung 18 Marines, tao ni Mike?
Tao ni Saldi yun. Ano ba? Tao ni Saldi yun. Hindi tao ni Mike yun. Tingnan mo yung mga nasa picture, oh. Mga datihan. Yan, let. Tama, anong date ngayon? May na. Noong November, sinabi natin sa ating vlog na ang pinapatawag niya yung mga nandiyan sa mukha. Ito tayo yung mga yan, oh. Yan, tamo sila. Ando pa si Diskaya yun, sa bandang kaliwa sa taas, si Diskaya to. Ito, si Bernardo, sino ba to? Bernardo, ito ba, sino to? Si Alcantara, si Bersamin, si Bersamin ba to? Sino ba to? Si, dating DPWH, secretary. Oh, ito si Gutesa, ayan, sila, Bryce Hernandez, sila pa rin. Noong November, yan pa rin ang post mo eh. December, yan pa rin eh. Hanggang ngayon, yan pa rin, sila pa rin ang post mo. Sila pa rin pa ba? Ang iimbestigahan mo? Ha? Ang gusto niya palabasin sa picture na to, eto lang dapat imbestigahan. Kasi nakalagay, public served facts, not false narratives. Ibig sabihin, dito lang tayo. Huwag na tayo lumayo, dito lang tayo. Malamang, ito yung laman ng partial report, yung mga mukha na yan. Oh, asan si Saldi ko dyan? Ba't di mo nilagay yung picture dyan? Asan si Martin dyan? Ba't di mo nilagay dyan? Bakit mas madalas mong bagitin yung mga yan kaysa kay Saldi? Biro mo umamin si Saldi, siya chairman ng appropriation pero hindi mo ipatawag. Sa paraan kahit hindi makapamanumpa, hindi makapag-oath, via Zoom lang, ayaw mo pa rin. Walang pinatawag to eh. Ang mga pinatawag nito, ito lang mga to eh. Oh. Di ba? Sino ba pinatawag itong big fish? Wala. Diba? Gagawa ng paraan yan. Tamo, nagamit niya na yung interparliamentary courtesy. Nagamit na yung peking notaryo ni Gutesa. Nagamit na yung salitang walang kredibilidad ng 18 Marines. Ha? Nagamit na yung kay Saldi ko, hindi pwede patawag kasi hindi makapag-oath. Kailangan nakapag-oath talaga sa personal. Ano pa kaya susunod netong idadahilan kapag may lumabas sa testigo? Nagamit na lahat yung lifeline niya eh. Ano pa kaya? No? Okay, maraming salamat. Isang makabuluhan talakayan na naman to. Ito ay isang komentary at binigyan natin ng pansin ang lahat ng. Pero tapusin mo natin to. Ayon pa kay Lacson, nakatulong ang mga pagdinig upang mabunyag ang mahalagang ebidensya na naging batayan ng mga kaso at patuloy na investigasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Sa huli, iginiit niya na layunin ng investigasyon na maipakita sa publiko ang tama at kumpletong impormasyon tungkol sa flood control anomalies. Sir, kung gusto mo ng kumpletong impormasyon, bakit mo gusto papirmahan yung partial? Ano ba Tagalog ng partial? Tapos sabi mo, gusto mo mapakita kumpletong impormasyon? Tapos gusto mo papirmahan yung partial? Para mong gusto mo pabili ng isang sakong bigas, pero gusto mo 1/4 lang ang dumating sa'yo. Mayroon ba nun? Patay sa ebidensya at mga pagdinig ng komite. Hindi, tapos na. Wala na yan. Di ba mga kaibigan, mga kasama? Nakuha niyo yung punto. Ito mabigyan natin makabuluhan tong talakayan na to na pasensya na kayo. Mas marami dapat tayo mas malamang kayong katotohanan. Kasi may mga news kasi kung ano yung narinig lang nila, yun lang ibabalita nila. At minsan hindi nila binabalita. Hindi ko sasabing SMNI. Ang SMNI hindi pa yung bias. Ang Net25 yung bias. No? Pero ibang mainstream media, ibinabalita lang nila yung gusto marinig ng tao. Pero yung mga malalalim, nakapagsasabi at nakakapagkwento yung mga vlogger tulad namin. Gets nyo? Yan. Kaya sa ibang, maniwala kayo sa ibang vlogger, tangkilik nyo yung sariling atin. No, na vlogger tayo mga Pilipino dito. Kasi yan lumalabas yung katotohanan eh. Katulad ng kamukha ko, nagkukwento ko sa inyo. Napapahiwatig ko yung mga tsorya ko at yung tsorya ko may mga anggulo na alam nyo na pwede, may possible. Diba? Okay, maraming salamat sa inyo. Masyado tayo mahaba. Pasensya na kayo. Isang makabuluhang talakayan. Ingat lagi, paalam sa inyong lahat.